Ilang taon na ba simula nung pinasok siya rito? Tanong ng lalaki nakadesente ang damit. 16 na taon na ho. Sagot ng doktor. Kamusta ang kondisyon niya? May pagbabago ba? So far, unti-unti nang bumabalik ang memory niya. Pero paminsan-minsan ay may lapses siya. At bumabalik siya sa depression niya dahil sa nangyari noon. Sagot naman ng doktor. May chance pa bang bumalik siya sa normal? Tanong uli ng lalaki. Nung una nasabi kong hopeless case na siya. Pero simula nung may dumalaw sa kanya dito noon, ay nagre-response na siya sa treatment niya. Hanggang sa ganyan na siya ngayon. Turo ng doktor sa pasyenteng nakaupo sa silya. Bisita? Tanong ng lalaki. Oo, may bumisita sa kanya dito isang beses. Pero hanggang ngayon ay hindi na bumalik. Sagot ng doktor at tumingin naman yung lalaki sa pasyente. Naalala mo ba kung sino ang taong bumisita sa kanya? Hindi ko na maalala. Matagal na rin kasi. Pero namumukaan ko siya. Siya yung lalaki nakasagupa niya nung gabing napatay niya ang kapatid niya. I see. Salamat sa oras mo. Walang anuman. Teka, naalala ko na. Ano? Kenneth ang pangalan niya. Saad ng doktor. I see. Salamat. Saad ng lalaki at umalis na ito. Nakatingin lang yung doktor doon sa lalaking lumabas sa pinto. At lumapit to sa pasyente niya. Kamusta ka na? Tanong ng doktor sa nakaupong pasyente. Okay na ako. Kailan ho ba ako makakalabas rito? Pasensya ka na at hindi ko masasagot yan. Tanging ang korte lang ang makakasagot sa tanong mong yan. Ho? Bakit? Tanong nito sa doktor na umupo naman sa tabi niya. May kaso ka pa kasing haharapin sa korte, Karen. Nagising ako at masakit ng kaliwang mata ko. Naramdaman kong nakahiga pala ako sa floor mat. Still alive? Tanong ni Cello at nakatayo siya sa gilid ko. Daddy! Dinig kong sigaw ng anak naming babae na si Francine. Mom! Tawag nito sa kanyang ina at nakita kong napangiti ito. Don't worry, your daddy is still alive. Sagot ni Cello at umalis ito sabay kinuha ang tuwalya sa upuan at lumabas to ng gym. Oh my God, Daddy, are you okay? Tanong ng bunso ko at lumuhod to sa tabi ko. I'm okay, baby. Sagot ko sa kanya at tinulungan niya akong umupo. Daddy just got careless. Nakangiti kong saad sa kanya at napansin ko naman na naluluha siya. Don't cry, okay? Okay lang ako. Assurance ko sa kanya. Tumayo ako at yumakap naman to sa akin. Goodness! Narinig namin na galing kay Cello na umiinom to ng tubig at nagpupunas ng pawis. Francine, go to your room. I'm not done with your dad. But Mom... No buts. Go! Go get her, Dad. Bulong niya sa akin, kaya napangiti ako. At tumakbo naman to palabas ng gym. Ready? Tanong ni Cello sa akin. At pumorma uli ako. That's my baby. Saad niya at nag-sparring muli kami. Ilang taon nang lumipas at solid pa rin ang pagsasama namin ni Cello. Mas lalo pang tumindi ang relasyon naming mag-asawa dahil sa routine naming pagpapaligaya.
At kung meron man kaming hindi pagkakaintindihan, dinadaan namin to sa sparring. Hindi kami nagsisigawan kagaya ng ibang mag-asawa. Ika nga ni Cello, words are useless. Action speaks louder. Fists can settle a problem way better than yelling at each other. Hindi man to approve sa lahat, pero ito na ang naging constitution namin sa kondo. Kung may problema kayo at hindi nyo masettle in a diplomatic way, idaan na lang sa kamao. Lumaki na rin ang panganay naming si Kenneth. Nagiging kamukha niya na ito. Bagay na ikinatuwa niya. At kinakatakutan rin niya dahil sa pagiging pogi nito. Baka daw kasi maraming babae ang mahumaling sa kanya. Ayaw pa kasi niya na magka-girlfriend ang panganay namin. At alam kong susuwayin lang din ito ni Kenneth. Kamukha nga niya ang anak naming panganay. Pero yung ugali ng bata ay sa akin nagmana. Magte-13 anyos na rin ang bunso naming si Francina. At ayon kay Cello, kamukha ko nga pero kaugali naman niya. Palagi kasi siyang sinasagot nito. Hindi naman sa pambabastos na paraan. Yung tipong nagre-reason out lang ito. Dahil minsan nawawala na kasi sa linya si Cello. Nagnanag o nagrarant na lang ito pag galit na. Ika nga, siya yung taga-check and balance ng attitude ni Cello. Kaya minsan hindi sila nagkakasundo. Pero iba naman pagdating sa akin. Dahil sobrang lambing sa akin ni Francina. Si Kenneth naman sa mami niya. Pero pagdating sa advice, sa akin ito lumalapit. Dahil pag sa mami niya, diretsahan itong sasabihin na, stop, move on, shut up. Napalaki naming mabait at marespeto ang mga anak namin. Tinuruan din sila ni Cello ng self-defense para walang mangbuli sa kanila sa school. Isa lang ang bilin namin sa kanila. Kung pwedeng idaan sa usapan, pag-usapan. And use what you've learned here as a last resort, not as a first choice. Sabi ni Cello sa kanila, na nag-agree naman ang dalawa. Ma'am, pwede ho ba akong sumama sa mga kaibigan ko sa mall? Tanong ng anak naming lalaki, na ngayon nasa tamang edad na. When and where? Tanong ni Cello nung naghahapunan kami. Tomorrow, maaga kasi ang uwian namin. Kaya ask ko lang if I can go with them. Tanong ni Kenneth. What do you think, babe? Tanong ni Cello sa akin. At nakita ko naman na nakatingin sa akin si Kenneth. Kung maaga naman ang uwian nila and since Friday naman bukas, why not? Wrong! Biglang saad ni Cello. But mom, no buts. Sagot agad ni Cello. At nakita ko napasimangot naman ang anak namin. How's your food, baby? Tanong ko kay Francina. It's fine. Fine? That's all you can say about my cooking? Tanong ni Cello sa kanya. Kaya hinawakan ko siya sa kamay at nginitian siya. Calm down, babe. Saad ko sa kanya na kumalma naman ito at itinuloy ang pagkain. I swear to you, lumalaking may sungay yang si Francine. Saad ni Cello nung nagpalit siya ng pantulog. She's 13. Give her a break. Break? When is she going to give me one? Tanong ni Cello sa akin. Umupo siya sa kama at humiga sa tabi ko. Ay, hayaan mo na lang muna siya. Siguro kailangan nyo lang ng bonding. Bonding? I gave birth to that child. Isn't that enough bonding?
Babe, iba naman yun eh. Saad ko sa kanya. Kaya tinignan niya ako ng masama. Ang ginawa ko, isinara ko na lang ang laptop ko. Inilagay ito sa tabi ng kama at yumakap sa kanya. Tell you what, kausapin ko siya about sa ugali niya towards you. Saad ko sa kanya. Hinalikan ko siya sa leeg. While you're at it, tell her to like my cooking for once. Sagot naman niya at yumakap sa akin. At naghalikan kami. Now that's the stuff. Sagot ko sa kanya. At ngumiti naman siya. Oh babe, lambing niya. At pinatay namin ng ilaw. At ninamnam ang init ng gabi. Kinabukasan, Francine, hurry up! Baka malate na kayo. Tawag ko sa kanya dahil mag-aalas 7 na ng umaga. I'm coming, Daddy. Sagot niya at nakita ko nagmamaktol ang anak naming panganay. Third, are you okay? Tanong ko at tumingin naman siya sa akin at nakasimangot ito. Hinakbayan ko naman ang aking anak. I know, son, but you have to listen to your mom. Why is she doing this? And why aren't you standing against her? Tanong niya sa akin. I love your mom, son. And I also agree with her. Dahil iba na nga ang panahon ngayon. Dagdag ko pa. Hindi nakatulong ang sinabi ko. Dahil nakita kong hindi niya ito nagustuhan. Are they ready? Tanong ni Chelo nung lumabas siya galing sa kwarto namin. Yeah. Sagot ko at tumingin naman siya sa amin. Where's Francine? I'm here. Sagot naman nito. Alright, let's go. Sahad ko sa kanila. At isa-isa na silang lumabas ng kondo. Inon ko naman ang alarm bago ko sinara ang pinto. Mom, can I please go with my friends? Tanong muli ni Kenneth nung nasa daan na kami. Kenneth, when I say no, that means... Nabatigil si Chelo nung hinawakan ko ang kamay niya at tumingin siya sa akin. Oh God, I'm going to kick your ass. Saad niya sa akin. At inangat ko ang kamay niya at hinalikan ko ito. Fine. Just be home before dinner. And you know the rules, mister? Saad ni Chelo. Nakita kong natuwa si Kenneth nung marinig niya ang mami niya. Oh, can I go with them? Singit naman ni Francine. No. Mabilis na sagot ni Chelo sa kanya. Every time. Saad ni Francine at nakita kong napasimangot ito. If you want to go to the mall, then I'll come with you. Saad ni Chelo sa kanya. But mommy, reklamo naman ni Francine. You can't go without an adult supervision, Francine. Then why aren't you going with Kuya? Francine. Saad naman ni Kenneth. What? Sagot nito at nilingon sila ni Chelo. Nginitian sila sabay sabing, Do you guys want to spend time with mommy in the gym? Nakita kong natakot yung mga anak namin. No, mommy. We're sorry. Sagot nila. Ang lakas pa rin talaga mang-intimidate ni Chelo. Lalo na sa opisina, na halos lahat ng mga empleyado ay takot sa kanya. Maliban lang kila Nanette at Divina.
na tinatawanan lang ang pananakot niya. Call me before you leave the school, okay? Bili ni Cielo kay Kenneth. I will, Mom. Sagot nito. Baby, tawag ko kay Francine at humalik to sa pisngi ko. Susunduin kita mamaya. Sad ko sa kanya na ikinatuwa naman niya. I'm sorry, baby. Sad ni Cielo sa kanya nung humalik to sa pisngi niya. I'm sorry too, Mommy. Sagot naman ni Francine at bumaba na siya. Dad, thanks. Sad ni Kenneth sa akin. No problem. At bumaba na rin ito at pumasok na sa loob. Now it's your turn. Sad ni Cielo sa akin nung nasa daan na kami papuntang opisina. Saan? Tanong ko. I agreed to say yes to our boy's request. Now you need to fulfill your end of the bargain. Anytime. Sad ko sa kanya at nakita kong ngumiti siya. Sumakay kami ng elevator paakyat sa 7th floor. Siya na kasi ang tumatayong presidente ng kumpanya. Simula nung magretiro ang papa niya, 5 taon na ang nakalilipas. Si Divina sana ang susunod sa pwesto, pero umayaw ito dahil boring daw ang posisyon at binigay niya kay Cielo ang responsibilidad ng kumpanya. Mahilig kasing bumiyahe sa iba't ibang bansa si Divina at kung magiging presidente siya, ay mananatili lamang siya sa kumpanya at dito yun sa Pinas dahil sa laking responsibilidad na gagampanan niya. That job is for you, sis. Sad ni Divina sa kanya nung araw na nagretiro ang papa nila. Why me? Tanong ni Cielo sa kanyang ama. Hey, Divina doesn't want the responsibilities. Sad ng papa nila. Kaya sa 7th floor na siya ngayon. Habang ako naman ang namamahala sa dati niyang posisyon sa 3rd floor. Good morning, Ma'am Cielo, Sir Kenneth. Bati ni Sheila sa amin nung nasa taas na kami. Sheila, can you please cancel my morning appointments? Sad ni Cielo sa kanya. Yes, ma'am. Sagot nito at bumalik na ito sa desk niya. Habang pumasok naman kami sa office niya. Okay, pupunta na ako sa office ko. Paalam ko kay Cielo. Pero hinawakan niya ang necktie ko. At hinila ako papalapit sa kanya. Our agreement? Paalala niya. I know. Natatawa kong sabi sa kanya. At hinalikan ko siya sa labi. At niyakap niya ako. I love you, babe. Saad ko. I love you too, baby. At binitawan niya na ang necktie ko. At lumabas na ako ng office. Bumaba na ako sa 3rd floor. Paglabas ko ng elevator, ay binati agad ako ng receptionist namin. Good morning, ladies. Bati ko rin sa kanila. At pumasok na ako sa office ko. Good morning, Sir Kenneth. Bati sa akin ni Kat. Good morning. Bati ko rin sa kanya. At sumunod siya sa akin sa loob ng office ko. Sir Kenneth, may bago pala tayong empleyado. Talaga? Ilan? 2 po. Nasa office pa sila ngayon ni Ma'am Nanette. Alright, let me know kung nandito na sila. Gusto niyo po ng kape? No thanks. Pwede ba kidala na lang yung mga bagong projects na gagawin natin next week? Saad ko sa kanya. Okay, sir. Mabilis naman itong sagot
at lumabas na rin siya ng office ko. Mag-alas 11 na ng umaga nang tumunog ang cellphone ko. At narinig ko ang sexing boses ng misis ko. "Hi babe," saad niya sa linya. At natawa ko. "Hello babe," sagot ko naman sa kanya. "What are you doing?" "Checking reports. You?" Nothing much. Missing you." Malanding saad niya. Kaya natatawa ko. Pero hindi ko naman to pinaparinig sa kanya. Ganito kami sa office pag malapit na ang lunch hour. Nagkukulitan. Lalo na kung hindi kami busy. Maya-maya ay kumatok si Kat at dumungaw ito sa pinto. Sinenyasan ko naman siya para pumasok. "Hold on babe." Saad ko sa kanya. Nahinangapan ako ng phone. "Sir, sorry to bother you. Nandito na po pala ang mga bagong employee natin." Saad ni Kat sa akin. Pumunta siya sa pinto at niyayang pumasok ang bagong pasok na accountant. "Teka lang Kat ha?" Saad ko sa kanya at tinawagan ko si Cello. Isang ring pa lang ay binaba ko na dahil nakita ko siyang nakatayo na sa labas ng office ko. "You mean yun?" Tanong ni Cello nung pumasok siya sa office ko. Natawa kami ni Kat at tinignan niya to mula ulo hanggang paa at umupo to sa harapan ng desk ko. "Babe." Tawag ko sa kanya na hindi naman to nakinig. "What's your name?" Tanong ni Cello. "Jazel Espehon po, ma'am." Cute name." Saad ni Cello. At tumayo siya para humarap sa akin. "Babe, lunchtime." "Yeah, I know." Sagot ko sa kanya at tumayo na rin ako. "Kat, ikaw na lang ang bahala sa kanya ha?" "Yes sir, alika, pakilala kita sa mga kasamahan mo." Saad ni Kat sa kanya at nagpaalam na sila sa amin at lumabas na sila sa office ko. So, alone at last. Saad ni Cello at inikot-ikot ang tay ko sa daliri niya. "Babe, hindi tayo pwede rito." "But we agreed." Saad niya at para itong batang nagpapout. "I know, pero we are in the middle of working hour." Sagot ko sa kanya. "It's almost 12. Sagot niya sa akin. At nagkatinginan kaming dalawa at nagmamadaling lumabas ng office ko. Sumakay kami ng elevator papunta sa 7th floor. Paglabas namin ng elevator, nakita namin na walang tao sa 7th floor. Kaya nagmamadali kaming pumunta sa opisina niya at nilak ang pinto. Makalipas ang kalahating oras, walang saplot na kaming nakahiga sa sofa niya. Habang nagsusubuan kami ng grapes at nagtatawanan sa ginawa namin. Gumalaw si Cello para mapaharap sa akin at dumausdos ito paibaba at pumasok sa ilalim ng kumot na napawaw na lang ako nung sunggaban niyang ibaba ko. "Babe." Natatawa kong tawag sa kanya na tinaas ko ang kumot at nakita ko na sarap ito. Tumigil siya at umupo sa ibabaw ko. Marahan siya ng taas-baba. "I love you." Saad ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at dumapa sa ibabaw ko. "I love you too." "Alam mo, hindi na natin to pwedeng gawin sa kondo." Saad ko sa kanya.
Oo nga eh. Hindi kagaya nung dati nung maliit pa sila. Naalala mo yung pinalakpakan tayo ni Kenneth? Tanong ko sa kanya at natawa siya. Mabuti wala pa siyang muwang nun. Saad ni Cello. Hindi ba may space naman dun sa rooftop? Tanong ko sa kanya. Sa garden? Meron naman. Bakit? Tanong niya at ngumiti lang ako. Oh, ikaw babe ha? Tilyang saad niya. At tumupo siya sa ibabaw ko. At nagsimula ulit magtaas pa ba. Napapatili kami pareho. At sinasalubong ko ang bawat pag-ulos niya. Babe, tawag niya sa akin. Yes, babe. I love you. I love you too, baby. Sagot ko at dumapa siya. Naghalikan kaming dalawa. Sabay ang pag-ulos ko ng mabilis at napayakap siya sa akin. Oh God, babe. Tili niya at kinagat ang ibabang labi ko. Hanggang sa sabay na namin naabot ang sukdulan. Makalipas ang ilang minuto, nag-ayos na kami dahil malapit na rin magsibalikan ang mga empleyado namin sa labas. Nag-spray kami ng air freshener sa buong opisina niya. Baka kasi maamoy ng sekretary niya o ng sino mang papasok sa office niya ang ginawa namin dito. Muli kaming naupo sa sofa. Nakumandong pa siya sa akin at muli kaming naghalikan. Sarap ng lunch ko. Saad niya sa akin at natawa naman ako. Anong oras mo ba susunduin si Francine? Mamayang 2:00. Sama na lang ako. Lunch tayo. That's a good idea. Sagot ko at tumayo siya at tumungo sa desk niya. Babe, tawag nito. Yeah? Sagot ko nung tumayo ako at nag-ayos ng damit. Tinimbang mo ba sila kanina? Ha? Oh no, nakalimutan ko. Sagot ko sa kanya kaya napasimangot siya. Gagawin ko first thing tomorrow. Saad ko sa kanya tinignan niya ako ng masama at kinuha ang bag niya. Let's go. Yaya niya at lumabas na kami ng office. At sakto rin namang dumating si Sheila. Galing lunch break niya. Hi ma'am, sir. Sheila, I'm going to take off early today. Isasama ko ang taong ito. And if anyone calls, just take their messages and forward it to my email. Yes, ma'am. Sagot naman ni Sheila. Narinig kong tumawa si Sheila ng mahina nung tinawag akong taong ito ni Cello sa kanyang harapan. Babe naman, saad ko kay Cello nung sumakay na kami ng elevator. It's a joke. Sagot naman niya nung sumara ang pinto at hinila ako papalapit sa kanya. At muli kaming naghalikan. Pumunta na muna ako sa office ko. Nagpaalam ako kay Kat bago kami umalis para sunduin ang anak namin si Francine. Daddy! Tawag nito nung sumakay ito sa kotse. How's school, baby? Tanong ni Cello sa kanya. It's fine, Mom. Sagot niya. How about your kuya? He already left. Sagot ni Francine. Umalis na siya? Sinong kasama niya? Tanong ko naman. Sabi niya si Jigs at yung isang kaibigan niya yung payatot. Sagot naman ni Francine. Si Mickey?
Oo, yun. Sagot ni Francine. Akala ko palito. Sad ni Cello na natawa kami ni Francine. Hindi ba, baby, gusto mong pumunta ng mall? Tanong ni Cello sa kanya. Yes, mom. Why? Magmumall tayo ngayon. Lunch muna tayo then pasyal. Sad ni Cello sa kanya. At makikita sa mukha ng anak namin ng tuwa. Yay! Sigaw niya. Alright, settle down. Sad ko sa kanya dahil nagtatatalon na ito sa upuan. Can we watch a movie? Tanong ni Francine. Lunch first, baby. Sad ko sa kanya nung nasa daan na kami. Okay. Then movie, right? Tanong niya at nagkatinginan kami ni Cello. Nilingon niya ito. Yes, movie. Sad niya at natuwa ang anak namin. Pumunta kami ng MOA at tinungo agad namin ng Fridays kung saan kami magla-lunch. Umupo kami sa bandang may bintana at matapos makuha ang order namin ay tumingin-tingin muna sa labas si Francine. Mom, I need new clothes. Saad niya. After lunch, baby. Sagot naman ni Cello sa kanya. At busy to sa pag-aayos ng buhok ko. Ew, Dad! Nakakahiya ka! Saad ni Francine sa akin. At napatingin kami ni Cello sa kanya. Bakit? Bukas ang zipper mo. Ew! Napatingin naman ako sa paligid at sinara agad ang zipper ko. Oh God! Natatawang saad ni Cello. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya at bumulong. Nakalimutan ko palang isara kanina. Oo nga, bukas pala yan simula pa sa office. Saad niya at pareho kaming natawa. Ew! You guys did something nasty. Saad ni Francine sa amin. Baby, be quiet. Saad ni Cello sa kanya. At napasimangot na lang ito. Hanggang sa dumating na yung in-order namin at nagsimula na kaming kumain. Mommy, I need new shoes. Saad niya habang sumusubo ng pagkain. Remind me later. Babe, kailangan ko din pala ng bagong belt. At kailangan ko ding pumunta ng sporting goods para sa rooftop natin. Saad ko sa kanya. Sige, mahaba-haba pa naman ng oras. Saad niya tuloy lang kami sa pagkain. Mami, Daddy! Tawag ni Francine sa amin. Bakit anak? Tanong ko sa kanya. May girlfriend na pala si Kuya eh. Saad niya at nagkatinginan kami ni Cello. No! What made you said that, baby? Tanong ni Cello sa kanya. Ayun o. Turo niya sa labas. At sabay-sabay naman kami napatagilid at tumingin sa direksyon ng daliri niya. At nakita nga namin si Kenneth. Meron siyang kasamang babae. Oh, saad ni Francine. At tumayo bigla si Cello. Mabuti na lang at nahawakan ko ang kamay niya, kaya napigilan ko siya. Huwag dito. Saad ko. Our son lied to us. Alam ko, and I'm sure may dahilan siya kaya niya ginawa yun. But not here, babe. Not here. Saad ko sa kanya. At kahit tutol siya, muli siyang naupo. At nakita ko pang inusog niya ang kanyang upuan para makakuha siya ng tamang anggulo sa labas. Pagkatapos naming kumain, iniwan nila ako sa table namin.
habang nagbabayad pa ako sa aming bills. Sumunod ako sa kanila at nakita kong hinahanap nila si Kenneth. Asa na? Tanong ko sa kanila. Nagkibit-balikat lang si Francina. He is nowhere to be found. Saad ni Cello. Come on, let's go about our business. Kausapin na lang natin siya pag uwi natin sa bahay. Saad ko sa kanya, kahit na nakita kong naiinis ito. Mom, new shoes. Saad ni Francine sa kanya. Alright, let's go. Sagot niya kaya naglakad na kami papunta sa shoe store. Pagkatapos bilhin ang kailangan namin, sumakay na kami ng kotse at nag-drive na kami pa uwi. Ayaw sagutin ng phone niya. Saad ni Cello. Kanina pa niya kasi tinatawagan si Kenneth. Hayaan mo na, magkikita naman tayo sa kondo. Saad ko sa kanya. Lalo lang siyang nainis. Napasilip naman ako sa likod. Natutulog na pala si Francina. Pagdating namin sa kondo, pinuntahan agad ni Cello si Kenneth sa kwarto niya. Kenneth! Tawag niya at hindi nagbukas ng pinto. Nakauwi na kaya yun? Tanong ko sa kanya. I don't know. At muling kinatok ni Cello ang pinto. Pero walang sumasagot. Baka naka-headphone na naman. Dagdag ko pa sa kanya. Kaya binuksan niya ang pinto. At tama nga ako. Nakasuot nga ng headphone si Kenneth. At naglalaro ng game sa computer niya. Mom, Dad, why? Gulat na tanong niya sa amin. Come outside. We need to talk. Saad ni Cello sa kanya na pinagtataka niya. Dad? Sumunod ka na lang sa sala. Ani ko sa kanya. Kaya lumabas na kami at pumunta sa sala. What's up? Where have you been today? Mall. With whom? My friends. Wait, bakit ba? Are you sure friends? Baby, calm down. Oo, friends. Then who was that girl you are with? Diretsong tanong ni Cello sa kanya na ikinagulat nito. What girl? Tanong ni Kenneth. At tinignan siya ng masama ng mami niya. Paano niyo nalaman? Nakita ka namin kanina, kuya. You guys are spying on me? No, pure coincidence lang anak. Kumain kasi kami sa TGIF kanina sa MOA. Sagot ko sa kanya. I can't take these lies. You boy! Turo nito kay Kenneth. In the gym. Now! Galit na saad ng kanyang ina at tumingin naman sa akin si Kenneth. Dad, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa kanyang ina. Nasa likod niya kami at pumunta kaming lahat sa gym. Put it on! Saad ni Cello sa kanya. At tumingin si Kenneth sa akin. Mom, you are overreacting. Kenneth, defend yourself. Put it on. Saad ko sa kanya. Dahil nakita ko nang pumorma na si Cello. At alam kong pag ganyan na siya, hinding-hindi na to mapipigilan. Nagmamadali namang sinuot ni Kenneth ang gloves. Habang umiilag to sa mga suntok ng mami niya. Come on, Mom. Saad niya tinatamaan na rin siya sa kamay at braso.
Babe, come on. Lighten up. Pagpapakalma ko kay Cielo. Tumigil to at tinuro ako. Oh, Daddy. Sad ni Francine sa akin. At nakita kong kinindatan niya si Francine. At ngumiti ito sa mami niya. Ayaw sumuntok ni Kenneth, kaya umiilag lang siya at umaatras palayo sa kanyang ina. Mom, please, stop! Tumigil si Cielo at niluwa ang mouthpiece niya. Tell me, who was that girl you are with? Si Sofia po, classmate ko. Bakit nagsinungaling ka na si Jigs ang kasama mo? Kasi alam kong hindi kayo papayag if I tell you the truth. Ay, wala ka bang tiwala sa amin, anak? Tanong ko naman sa kanya. I do trust you, Mom, Dad. Pero iniiwasan ko lang ang ganitong reactions galing kay. Hindi niya tinuloy ang sasabihin niya. At tumingin lang ito kay Cielo. Ay, ang tanging nasabi ko. Tinanggal na rin ni Cielo ang isang glove niya. So, classmate mo siya? Opo. I want to meet her. Dalhin mo siya dito next Saturday. Saad ni Cielo sa kanya. At nakita kong napatingin si Kenneth sa kanya. Po? What? Are you deaf? I said bring her here next Saturday para makilala namin siya. Muling saad ni Cielo. Yes, Mommy. Sagot ni Kenneth sa kanya. Babe, let's go shopping tomorrow. Dahil magluluto rin ako para sa birthday ni Papa sa linggo. By the way, Kenneth, dagdag pa ni Cielo. Yes, Mom. Nililigawan mo ba siya? Ha? Hindi po. Sagot niya at napatingin kami sa kanya. Good. Sagot ni Cielo. Bakit hindi mo niligawan, anak? Tanong ko sa kanya at ngumiti ito. Kasi girlfriend ko na siya. At sabay pa kami ni Francine sa reaksyon. Oh, third. Stupid, kuya. At nakita na lang naming bumagsak si Kenneth sa floor mat nung tumama ang kanang kamao ni Cielo sa panga niya. Aray. Saad niya nung lumuhod kami ni Francine sa tabi niya. What did I tell you? No girlfriend till you graduate. Sigaw ni Cielo sa kanya. Babe, bakit mo sinuntok yung bata? Are you okay with him having a girlfriend? For God's sake, he's only 18. Saad niya sa akin. At napailing na lang ako. Ikaw naman kasi, kuya. Binigla mo si Mami. Saad ni Francine sa kanya nung tinulungan siya nitong umupo. Okay ka lang ba, anak? Tanong ko sa kanya. At napansin kong nakapikit pa rin ang kanyang mata. At nung binuka niya ito, nakita ko na parang nahihilo siya. Babe, enough! Ani ko sa kanya. Umalis siya at lumabas ng gym. Ikaw naman kasi, anak. Dapat sinabi mo muna sa akin para man lang naihanda ko ang mami mo sa balitang yan. Saad ko sa kanya at naluha siya. Franz, go get some water. Utos ko rito. Dali-dali naman siyang tumayo at lumabas ng gym. Inupo ko si Kenneth at tinignan ko ang panga niya. Walang sugat, sabi ko sa kanya. At dahan-dahan nang bumabalik ang kanyang lakas. Sorry, Dad. Saad niya sa akin.
at hinimas ko ang kanyang likuran. Okay lang yun, anak. I'm happy for you. Saad ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at ninitian ako. So, itong si Sofia, kailan kayo naging mag-on? Lumaki naman ang ngiti niya sa tanong ko. Kanina lang, Dad. Kaya nga po pinilit ko kayo ni Mami kanina. Ay, nako. O basta yung deal natin, ha? Paalala ko sa kanya. Don't worry, Dad. Hinding-hindi ko yun kalilimutan. Tinulungan ko siyang tumayo. At sakto rin namang pumasok si Francine at may dala itong tubig. Kuya, tawag niya at inabot ang baso sa kanya. Thanks, baby. Pasalamat niya sa kanyang kapatid. Alam mo, next time, kuya, if you are going to tell something stupid, you'd better think twice before uttering it. You idiot. Sabi niya sa kapatid niya at minatukan siya ni Kenneth. Dad! Kenneth! Sigaw ko sa kanya, sabay batok ko. How is he? Tanong ni Cello sa akin nung pumasok ako sa kwarto namin. Pinasok ko na sa kwarto niya. Dinig kong galing sa kanya. Habang nakaupo itong nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Lumapit ako sa kanya at minasahe ko siya sa balikat. Alam mong hindi na bata ang anak natin, di ba? I know, pero I miss our boy. Saad niya sa akin kaya yumuko ako at niyakap ko siya. I'm sorry, babe. Third is no longer a boy. The fact is may girlfriend na nga siya. Saad ko sa kanya. At nakita kong nag-iba na naman ang ekspresyon ng mukha niya. Don't be mad. Saad ko at hinalikan ko siya sa leeg. I bet he got that from you. Saad niya sa akin kaya napatigil ako. Got what? Yung ganyang attitude niya. Babe, alam mo naman ang history ko sa pagpapaligaya, diba? Tanong ko sa kanya na natawa ito bigla. Niyakap niya ang leeg ko at hinarap ang mukha niya sa akin. Oh babe. Saad niya at naghalikan kami. Ew! Napatigil kami nang marinig namin si Francine sa may pinto. Franz, why are you still up? Tanong ni Cello sa kanya. Pumasok siya at lumapit sa amin. Please, can you do that disgusting stuff later while I'm here? It's not disgusting when I'm kissing your daddy. Depensa ni Cello. Whatever, Mom. Anyway, I'm here because the shoes we bought earlier broke. What? Gulat na tanong ni Cello. Are you sure, baby? Tanong ko kaya pinakita niya sa amin ang sapatos. At naputol pala ang sintas nito. Francine? Saad ni Cello sa kanya. I swear, sagot ni Francine. Use your old shoelace. Saad ni Cello sa kanya. But Mom, no buts. Now go while Daddy and I are in the mood. Sabi ni Cello sa kanya. Ew! Saad pa ng anak namin sabay takbo palabas ng kwarto at sinara ang pinto. Pareho kami natawa sa reaksyon ng bunso namin. Come on, Monkey Man.
Make love to me. Saad ni Chelo sa akin. Alright, Amazonian Queen. Sagot ko sa kanya. At pumunta kami sa kama. At pinatay na ang ilaw. Lingid sa aming kaalaman, sa malayong lugar, may nangyayari na palang kaguluhan. Kung saan may 4 na pulis ang napatay at 3 ang sugatan. Nung pumuga ang 10 preso. Namatay ang 5 at nahuli naman ang 3. At muntik pang mapatay ang 2 nung hinabol ito ng mga pulis. Nakatakas sila nung may pumarang taxi sa harapan nila at niyaya ang 2 sumakay nito. Salamat. Saad ng isang preso. Kanina ko pa kayo hinihintay. Saad naman ng driver. Dapat kanina pa kami lumabas kung hindi lang dahil sa gagong pulis na yun. Saad naman ng pangalawang preso. Ang importante, nakatakas kayo. Saad ng driver. Salamat, Kosa. Pasasalamat ng unang preso. Walang anuman. Nga pala, may magandang balita ako sa'yo, bata. Saad nung driver sa pangalawang preso. Ano? May balita na ako tungkol dun sa babaeng hinahanap mo. Ganun ba? Nasaan siya ngayon? Nasa institusyon. Medyo mahirap ilabas kasi wala sa balanse ang pag-iisip. Sagot ng driver. Siya ang dahilan ng lahat ng to. Sino? Tanong nung unang preso. Ang gagong si Kenneth at ang babae niyang si Chelo. Saad ni Aldwin.